Maiinit na balita ngayong tanghali. National Bureau of Investigation nakikipag-ugnayan na sa Interpol ukol kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Vice President Sara Duterte itinanggi ang paratang ukol sa umano'y plagiarism sa kaniyang libro. Kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos ukol sa transit ng Afghan refugees lilinawin ng Senado sa Department of Foreign Affairs. Dagsa ng mga pasahero sa PIDX para sa long weekend, inaasahan na mabigat na trapiko sa NLEX pinaghahandaan na rin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na monitoring laban sa Mpox. Ipinasarang spa sa QC na pinuntahan ng Mpox patient, iginiit na sumusunod sila sa safety protocols. At EJ Obiena itananghal na third placer sa Lausanne leg ng Diamond League sa Switzerland. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 22, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang investigasyon sa mga may kinalaman sa pagtakas ng bansa ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tiniyak naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na gagawin nila ang lahat upang maibalik ng Pilipinas si Guo. Narito ang report ni Nel Maribuhok. May mga ulong gugulong o may mananagot. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaalis ng Pilipinas ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon kay PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Guo. Nasa ilalim na anya ng masusing investigasyon ang insidente at ang mga may sala ay masususpinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon na siya namang nagpapahina sa sistema ng hustisya at pagtitiwala ng publiko. Sa text message naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairperson rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, sinabi ni E.S. Bersamin na sa lalong madaling panahon nais ng Pangulo na magkaroon agad ng resulta ang investigasyon. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Jan Casio, sinimulan na ang masusing investigasyon kung papaano nakalabas ng bansa si Guo sa gitna ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO sa dismissed mayor. Paliwanag ni Casio, kapag may ILBO ang isang tao, dapat na may reportorial mechanisms o dapat may lalabas na ulat ukol sa paglabas ng bansa nito. Sa kaso ng kapatid na Guo, walang lumabas na opisyal na ulat ukol sa kanilang paglabas sa Pilipinas. Ayon sa PAOC, 3 exit points ang kanilang tinitignan ngayon. 3 possible exits, one in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. Given the limited information we have, we were caught off guard. So obviously somebody dropped the ball, so kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Tiniyak rin ng PAOC na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa si Guo o Gu Huaping. Kabilang na sa kanilang ginawang hakbang ay ang pagpapakansela sa Philippine passport ng mga magkakapatid na Guo. Kapag nakansela na po ang mga pasporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them, transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Ayon kay Casio, maraming legal na paraan ng pamahalaang Pilipinas para maiuwi sa bansa si Guo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa susunod na linggo ay inaasahang matatapos na ang ibinigay na 10 araw kay dismissed Mayor Alice Guo para magsumite ng sagot o counter affidavit.
kaugnay sa reklamong pagsisinungaling na isinampa sa kanya sa Commission on Elections. Samantala, patuloy pang tinitimbang ng NBI ang issue ng pagtakas ni Guo. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos na maisilbi noong August 13 ang sapina sa bahay ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo, hindi pa ito nagsumite ng sagot sa reklamong pagsisinungaling sa COC na isinampa ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay noong 2022 elections. Maaari naman na kahit hindi dadalo ng personal ang dating opisyal kapag naghain ng sagot. Matapos po yung 10 araw na yan, tingnan po natin kung may abogado ba na nalulutang o siya po mismo ba ay lulutang sa atin upang pabulaanan yung mismo akusasyon laban sa kanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit walang kontra sa laysay si Guo, re-resolbahin nila ang isyu, lalo na malapit na ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Pero hindi siya nagbigay ng timeline o panahon kung gaano katagal. Bahala na niya ang kanilang law department hinggil dito. Ayoko po kasi magbigay ng araw sapagkat baka sabihin ng aming law department ay nagbibigay ako ng senyales at sinusubukan ko impluensyahan kung ilang araw nila didesisyonan o ire-recommend kung ano man yung kanilang aksyon. Ang importante lang po ang ating commitment sa sambayanan. Ito po kasi ay public interest case. Sa ilalim ng umiiral na panuntunan, kapag hindi sumagot sa reklamo ang isang respondent, ibig sabihin ay wini-waive o kusa na nitong tinatalikuran ang kanyang karapatang sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Samantala, ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, patuloy pa nilang pinag-aaralan kung nakalabas o nandito pa sa Pilipinas ang dating alkalde. Paliwanag ng NBI, wala pa kasing personal na nag-testify na nakita ang alkalde sa ibang bansa. Tinanong ako, ano bang stance ng NBI? Hindi pa rin ako makapag-confirm o makapag-deny na nandito na siya o wala. Undergoing ang aming investigation. Ang hindi tumitigil ang aming mga agent na mag-confirm or mag-deny nung balita. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na umano ang National Bureau of Investigation o NBI sa International Police Organization o Interpol kaugnay sa issue ni dismiss Mayor Alice Guo. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento, live. Dante, ano ang detalye nitong ginagawang koordinasyon ng NBI sa Interpol tungkol kay Alice Guo? Magandang tanghali, Ella. Inihayag nga ni National Bureau of Investigation Gawa ay tuloy-tuloy na pagkayan sa International Police Organization. Pag-usap sa International Police Organization o Interpol. Ito ay para sa mga hakbang, Ella, kasunod nga ng issue ngayon na kinasasangkutan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Bagamat sa ngayon, Ella, sinabi nga ng direktor na hindi pa nila masabi kung saan partikular si Guo sa issue kung magkakaroon ba ng Interpol red notice o kaya blue notice laban sa dating opisyal. Ayon kay Santiago, ang red notice ay kung may formal na itong kaso na naisasampa sa korte. Layo nitong arestuhin ang isang individual kapag dumaan sa paliparan ng ibang bansa. Tuloy-tuloy yan. Nakikipag-usap kami. Nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Ngayon, Ella, ay wala pang isang kaso na naisampa laban kay Guo sa korte. At ang ito namang sinasabi nila na isang maaring blue notice laban kay Guo ay layon lamang nito na ma-monitor ang lokasyon ng isang individual na maaring may reklamo na kinakaharap. Halimbawa, dito si Mayor Alice o dating Mayor Alice Guo dito sa Pilipinas. Samantala, Ella, kanina lamang ay nakapanayam din natin si Justice Secretary Crispin Rimulya kung saan kinumpirma nito sa mga tauhan ng immigration ng Indonesia itong dalawang kasamahan ni Mayor Alice Guo. Ang kanyang kinumpirma ay dalawang babae daw ito
Hindi pa niya ibinigay sa atin ang pangalan kung sino-sino ang mga ito at magkakaroon daw sila ng meeting mamayang 1:30 p.m. at aabangan ng ating mga kasambahay kung ano ang magiging update dito sa issue na ito. Samantala, doon naman sa isa pang issue ng pagpapakansila sa passport ni Alice Guo, ang sinasabi ni Secretary Remulla ay hindi nila ito makansila dahil nga susundin nila ang proseso na kung saan kailangan kasi na mayroon nga ground na sapat. Halimbawa, isa na rito, kung mayroong kaso ng formal na isampa sa korte. Halimbawa na dito, yung tulad ng kaso ni dating Congressman Arnie Teves kung saan may formal case sa court kaya napakansila ng pamahalaan yung kanyang passport. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inihayag ni Senator Risa Hontiveros na naiulat na ng Department of Foreign Affairs ang mga pasaporte ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol. Kabilang dito ang pasaporte ng mga kasamang kaanak ni Guo na sina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong. Paliwanag ni Senator Hontiveros, nasa sa Interpol na kung ano ang kanilang kaukulang aksyon na gagawin kaugnay ng impormasyon. Mahalagaan niya ito dahil maaring makatulong ang Interpol sa law enforcement sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Ni-raise na nila sa atensyon ng Interpol yung mga passport nitong 4 na taong ito para pwedeng maging subject ng kung anong action tingin ng Interpol ay tamang dapat niyang gawin. Iimbestigahan ng Senado ang umano'y pagtakas sa ibang bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, bubuo ng subcommittee ang Senate Committee on Justice na pangungunahan ng naturang mambabatas. Aalamin sa pagdinig kung paano, bakit at sino ang mga posibleng kasabwat o nagpabaya sa pagtakas ni Guo sa gitna ng inilabas na warrant of arrest ng Senado. Iimbitahan anya dito ang lahat ng mga naging laman ng mga balita kaugnay sa pagtakas ni Guo, kabilang na ang abogado nito. Nakatakda ang unang pagdinig sa Senado sa susunod na linggo sa araw ng Martes, August 27. Hindi ko pa alam kung may concerted effort at ganong kalawak ito posible. Yan ang magiging investigasyon namin ng Senate Committee on Justice Subcommittee sa Martes. Pero klaro tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya. Binigyang diin ng Office of the Vice President na layunin ng aklat na isinulat mismo ni Vice President Sara Duterte na mahikayat ang mga bata na magbasa ng libro. Ito ay matapos na maging sentro ng kontrobersiya ang nasabing libro ng mainit na talakayan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. 10 milyong piso ang hinihinging budget ng Office of the Vice President o OVP para sa isang aklat pambata na pinamagatang Isang Kaibigan na sinulat mismo ni Vice President Sara Duterte. Sa nasabing budget, ayon kay OVP spokesperson Attorney Michael Poa, pagdating sa printing services, nasa humigit kumulang 50 pesos ang tansya nila sa kada libro. Just to add details to that para ma-appreciate ng tao yung budget, no. Yung 10 million po, ang target po niyan ay 200,000 na learners, no. Kasi 200,000 po yung bags na ibibigay natin. Yeah, at least that's a target for 2025. Ngunit binigyang diin ni Atty. Poa na ang nasabing aklat pambata na sinulat mismo ni VP Duterte ay inilunsad para mahikayat ang mga kabataan sa pagbabasa. In fact, ginagamit to ng ating Vice Presidente noong siya nasa DepEd pa at nag-iikot sa mga paaralan para sa kanyang storytelling sessions with the learners, no. Binalikan niya na ang pagbabasa ang isa sa tinututukan ng Department of Education, kaya kaakibat ng iba't ibang intensive reading programs ng ahensya ay isinasama na noon pa ni Vice President Duterte ang pamimigay ng nasabing libro.
naisipan din ng ating Vice Presidente na maglagay rin tayo ng libro nang sa ganun talagang ma-inculcate natin yung reading sa ating mga kabataan. Ang plano kasi dito is pag namimigay tayo ng pagbabago-bag sa mga paaralan, ay magkakaroon din ng pagkakataon na magkaroon ng storytelling ang ating Vice President sa ating mga learners. Dagdag pa ng spokesperson ng OVP na sila naman ay nakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon para masiguro na maabot ang mga estudyanteng talagang nangangailangan ng tulong. There will be coordination with DepEd on the same para malaman kung saan mas effective na magbigay tayo ng school supplies. No? At kasama na nga itong bag na to. Samantala nilinaw ni Atty. Powa na walang kinalaman ang nasabing libro sa politika maging sa darating na eleksyon. Definitely, wala pong intensyon na gamitin ito sa form of pangangampanya. In fact, maliban dyan sa about the author, which is common in a lot of books, ay wala pong pangalan ang mga pinamimigay ni VP na mga bags or even po mga tarpaulin natin. Wala rin pong pangalan niya. It's all just Office of the Vice President and the name of the program. Tiniyak naman ng Office of the Vice President na maliban sa DepEd, coordinated ang lahat ng ibang programa ng opisina sa mga ahensyang kaugnay nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng umano'y plagiarism sa kanyang kontrobersyal na libro na may pamagat na Isang Kaibigan. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice President, iginiit ni VP Sara na napakadaling sumulat ng maikling kwento at hindi na kailangang mangopya pa. Nilinaw nito na layo ng proyekto na makahikayat na magbasa ang mga bata at sumulat ng sarili nilang kwento. Ayon kay VP Sara, hindi libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan. Sa huli, tila nagpasaring ang Vice Presidente at sinabing abangan ang kanyang susunod na libro na tungkol naman anya sa pagtataksil ng isang kaibigan. Pinagbawalan na ng Davao Regional Police Office ang mga tauhan nito na magsuot ng face mask o anumang takip sa mukha habang nagmamando ng checkpoint sa Davao City. Kasunod ito ng pakiusap ni Senator Ronald De La Rosa sa pulisya na iwasan ang anumang aksyon na magdudulot ng takot sa publiko sa gitna ng mainit na sitwasyon kaugnay ng paghahanap sa puganteng si Apollo Kibuloy. Nagpaliwanag rin ang pulisya kasunod ng reklamo hinggil sa paglilibot ng napakaraming pulis na naka-full battle gear malapit sa Davao Airport at compound ng KOJC. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Bahagi lang ng graduation run at hindi kasama sa regular na police operation. Ito ang paliwanag ng Police Regional Office Davao sa presensya ng mga pulis na naka-full battle gear habang nagja-jogging sa kahabaan ng Philippine-Japan Highway sa Davao City kung saan nakatayo ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, isinagawa lamang ito ng mga pulis na nagsipagtapos sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC at Special Weapons and Tactics Training o SWAT. Kasama pa umano sa takbo si Piero 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ayon kay De La Rey ay may layon lamang na i-boost ang moral ng mga pulis. Hindi ko maano yung exact date na sumabay si RD sa jogging, but yun ay graduation run for 2 trainings. So isa sa umaga and then isa sa hapon. Yun lang naman, graduation run. After that, wala nang nag-jogging. Nauna nang inireklamo ng KOJC ang mga pulis na umaaligid sa kanilang compound na umano'y nagdudulot sa kanila ng takot. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong August 20, natalakay ang deployment at police checkpoints sa tapat ng compound ni Kibuloy.
Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Ronald De La Rosa, personal niyang nakita kung gaano karaming pulis at checkpoint ang nakalatag sa lugar nang umuwi siya sa Davao City noong weekend. Kinwestiyon din ng senador na dating PNP chief ang pagsusuot ng face mask ng mga pulis, sabay tanong kung bahagi na ba ito ngayon ng PNP uniform. Alikabok! Alikabok, nakamask kayo. Kayo lahat nakamask palagi, 24/7. Bakit lahat ng pulis ay nakamask? Which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao, we must be friendly. Tugon naman ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, I will assure you, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. Samantala, ipagbabawal na ang pagsusuot ng face mask sa mga pulis na nagmamando ng mga checkpoints sa Davao City. Batay sa obserbasyon sa police checkpoint dito sa Buhangin area, epektibo na agad ang pulisya dahil hindi na nakatakip ang mukha ng mga pulis. Sakop ng no mask policy ang lahat ng police personnel na naka-duty sa checkpoint sa buong lungsod. Ipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless naa sila'y health reason, valid health reason. Nag-ugat ang issue sa police deployment sa Davao City nang suguri ng mga otoridad ang KOJC compound noong June 10 para isilbi ang arrest warrant laban sa puganteng si Apollo Kibuloy. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa ngayong araw ang ikalawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Layon itong alamin kung may kaugnayan ba ang operasyon ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, may bago bang malaking personalidad na imbitado sa pagdinig ngayong araw? Ella, nakaabang pa tayo kung may malalaking personalidad bang ihaharap dito sa pagdinig ng House Quadruple Committee na binubuo ng Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights at Public Safety in Order Panel. Sinasagawa ang ikalawang pagdinig upang tukuyin kung may ugnayan ba ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade and extrajudicial killings o EJKs sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Subalit 2 persons deprived of liberty o PDLs ang iniharap ngayon sa hearing ng House Quadcom. Ito ay sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Untalantan Jr. Convicted ang mga ito sa ginawang pagpatay sa 3 Chinese nationals na umani mga drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Bukod pa sa kani-kanyang mga kasong kinaharap kung bakit sila nakulong bago ito. Idinadawit ni Untalantan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay umano ng order sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Tumanggap din umano sila ng tig-1 milyong piso dahil sa pagpatay sa mga Chinese drug lords. Inuusisa ang mga ito ngayon ng mga kongresista kaugnay ng kanilang testimonya. Nang tanungin ng mga ito kung nangangailangan ba sila ng abogado, sinabi ng mga itong hindi na nila kailangan. Pumangarap ang mga ito sa pagdinig dahil hindi nila tinupad ang pangako sa kanilang kalayaan matapos na patayin ng 3 Chinese drug lords. Balik sa Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Pinagsusumiti ng Department of Budget and Management ng quarterly report ang mga ahensya ng pamahalaan ukol sa detalye ng kanilang disbursement at paggamit ng pondo. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, layo nito na matiyak na wasto at timely ang paggamit ng budget ng mga ahensya ng pamahalaan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Resina live. Jed, base sa impormasyon ng DBM, ano-ano ba yung mga ahensya na may underutilization sa budget? Base nga sa tala ng Department of Budget and Management, kasama sa mga ahensya na mababa o nasa pinakamababa ang utilization rate ay ang Congress of the Philippines, Commission on Higher Education,
Department of Migrant Workers at 7 iba pa. Sinabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman na ang karaniwang dahilan ng mababang paggamit ng budget ng mga ahensya ay ang proseso ng procurement. Kaya dagdag ng kalihim, umaasa sila ngayon na sa pamamagitan ng New Procurement Act ay mas mapabilis ang pag-procure ng bawat ahensya. Siniguro naman ni Secretary Pangandaman na patuloy ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa bawat pambansang ahensya upang matiyak na wasto at timely ang paggamit ng mga budget na nakalaan para sa kanila. Aniya regular nilang sinusulatan ng bawat ahensya upang ang mga ito ay makagawa ng kanilang mga catch-up plan sa unang quarter pa lang ng taon. Bukod dito, aga mayroon ding quarterly na komunikasyon na ginagawa sa mga bawat departamento upang magamit nila ang kanilang mga budget na nakalaan sa iba't iba nilang proyekto. At kasama nga sa mga ahensya pang may mababang spending rate ay ang Department of Energy, Philippine Sports Commission, Office of the President, Department of Labor and Employment, at ang Office of the Vice President. Ngayon aga inaantay na lang ng DBM o ang reply o ang report ng mga nasabing ahensya kaugnay nga sa paggamit ng mga budget na nakalaan sa kanila ngayong taon. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ang. Maraming salamat, Jed Neresina. Kumpiyansa ang Department of Agrarian Reform o DAR na mas madadagdagan pa ng malaking bilang ang titulo ng lupa na maipapamahagi ng mga benepisyaryo ng lupang agraryo. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, nakakita sila ng paraan upang mas mapabilis ang pamamahagi ng titulo. At para sa detalye, may report si Nel Maribohok live. Nel, ilan yung target ng DAR na may papamahaging titulo ng lupa? Yes, aga 800,000 na land titles ang tinatarget ng Department of Agrarian Reform na maipamahagi bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ngayong taon makapagbibigay sila ng 100,000 Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa mga benepisyaryo ng lupang agraryo. Kaya siguro mga tansya namin mga 800,000 pang titulo ang kailangan natin ipamigay hanggang matapos ang term ng ating Pangulo. At mukhang magagawa natin. Kaya. It looks like kaya natin. Kasi nahanap na namin yung paraan para mapabilis. Naniniwala ang kalihim na ang distribution ng land titles ay magre-resulta ng pagtaas ng produksyon ng agrikultura. Nanawagan rin ng ADR o DAR Chief sa Agrarian Reform Beneficiaries na gumamit ng moderno at siyentipikong paraan ng pagsasaka. Yan muna ang ating update. Balik sa Waga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inaprobahan ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng karagdagang 3.681 bilyong pondo sa Department of Information and Communications Technology para mapanatili ang pagpapatupad ng Free Public Internet Access Program sa buong bansa. Dahil sa pagpapalabas ng pondo, magbibigay benepisyo ito sa 13,462 access point sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ng programa ang pagtatayo at pagpapanatili ng mga ICT infrastructure tulad ng tower, data center at internet connections. Layo nito na mapanatili ang connectivity sa mga pampublikong lugar gaya ng mga eskwelahan, parks at transportation hubs. Inaasahang bababa ang pasahe sa eroplano para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, ito ay dahil sa pagbaba ng fuel surcharge sa Level 5 mula sa kasalukuyang Level 6. Sa ilalim ng Level 5, bababa sa 151 hanggang 542 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights, depende sa distansya. Habang nasa mahigit 498 pesos hanggang 3,700 pesos naman ang babayaran kung international flight. Ang fuel surcharge ay kasama sa mga optional fee na binabayaran sa plane ticket bukod pa sa base fare para sa recovery ng gastos ng mga airline sa pabago-bagong presyo ng jet fuel.
Inaasahang aabot sa nasa 1.5 milyon ang mga pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na bibiyahe para sa long weekend. Ayon sa pamunuan ng terminal, simula pa noong Lunes ay mataas na ang naging daily foot traffic ng mga pasahero na uuwi ng probinsya. Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta ang paghahanda ng PITX sa bulto ng mga pasahero sa long weekend? Ella, ayon nga sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, magdadagdag sila o nagdagdag sila ng mga personnel na tutulong dito sa o mag-a-assist sa mga pasahero na inaasahang dadagsa ngayon para sa long weekend. Gayon din yung mga security personnel para naman magpanatili ng seguridad dito sa loob at sa labas ng terminal. Inaasahan nga ng pamunuan ng PITX na aabot ng nasa 1.5 million passengers ang dadagsa sa terminal ngayong long weekend. Mula yan noong August 19 hanggang sa August 27. Mamayang hapon ang inaasahang bulto ng mga pasahero na sasamantalahin ang bakasyon. Mula noong Lunes hanggang kahapon, umaabot na sa lagpas 150,000 ang average foot traffic sa terminal. Mas mataas na ito kumpara sa 130,000 daily foot traffic kapag regular na mga araw. Sakop ng long weekend yung in-adjust na Ninoy Aquino Day, bukas, Sabado, Linggo at yung National Heroes Day sa Lunes. Inaasahang sasamantalahin ito ng publiko para makapagbakasyon sa kanilang mga probinsya. Ella, pinapaalalahanan ng management ng PITX yung mga pasahero na planuhin yung kanilang magiging mga biyahe. Dito sa loob ng terminal at sa kanilang social media page, merong announcement yung PITX doon sa mga biyahe ng bus at doon sa mga posibleng maging delay. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Samantala, pinaghahandaan na ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang inaasahang bulto ng mga sasakyang bibiyahe para sa long weekend. Kaugnay nito, inaabisuhan na ang mga motorista na asahan na ang mabigat na trapiko simula bukas. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung paalala ng NLEX management sa mga bibiyahe ngayong long weekend? Yes, sa ngayon ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa Balintawak Toll Plaza. Pero inaasahan na nga na mamaya nga ang pagdagsa ng mga motorista. At dahil nga sa bukas ng araw ng Biyernes ay start na nga o simula na itong long weekend. Paalala ng NLEX Traffic Manager Robin Ignacio sa mga motorista na siguraduhin nakapagpakabit na ng RFID sticker at may sapat na load bago magbiyahe. At least 500 pesos ang ipinapayo ng NLEX na load para hindi sila matagalan sa mga toll lane. Inaasahan po natin ay umpisa na yung hapon o gabi ay maaaring meron na po tayong magbibiyahe na mas maraming magbibiyahe ng mga kababayan. Hanggang bukas po yan. At yun nga po, sana po mag-monitor po yung ating mga kababayan kung ano yung current situation po ng ating expressway at kung kaya naman po mag-adjust. Mas mainam po yun, sir. Para lang hindi magdadagsaan sa isang peak period po or isang period yung pagbiyahe po nila. Sa ngayon, mahaba na ang pila ng mga sasakyan na humahabol naman para sa pagpapakabit ng RFID stickers. Katwiran nila, mas mabuti na natiyagain ang pila ngayon kaysa magmulta. Simula kasi sa August 31, lahat ng walang RFID at insufficient ang load ay magbabayad na ng multa. Aga ngayong araw nga ay magpupulong itong LTFRB at LTO upang pag-usapan ang multa dito sa pinag-uusapan na doon sa mga walang RFID stickers. At sa ngayon, pinaghahandaan na ng NLEX management
ang bulto ng mga sasakyan mamayang gabi hanggang bukas. At yan mo ting latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Pinatututukan ng pamunuan ng Philippine National Police ang barangay public safety sa mga pulis na nasa ground. Layo nito na mapigilan ang mga petty crimes na nangyayari sa komunidad at maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil sa maayos na pagbabantay ng mga pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Yes, Lea, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nagbaba na nga ng direktiba si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa lahat ng police unit sa bansa na tutukan ang barangay public safety. Ito ay sa pamamagitan ng regular na pagpapatrolya at paglalagay ng mga pulis sa tinatawag na most vulnerable communities, geographically isolated at disadvantaged barangay. Sa pamamagitan nito, sinabi ni General Marbil na mas mapapalakas ang revitalized police sa barangay o yung kanilang RPSB program na siyang makatutulong sa pagpapababa naman ng crime rate, paglaban sa terorismo at kampanya laban sa illegal na droga. Inuutos din ni Marbil ang paggamit ng RPSB strategy sa buong bansa. Ito ay upang maiwasan ang mga petty crimes gaya ng mga snatching, hold up at mas maramdaman pa ng publiko na sila ay ligtas sa lahat ng oras. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Respeto sa sangkatauhan at obligasyong pang-internasyonal. Ganito ituring ni Senator Francis Tolentino ang pagpayag ng Pilipinas na pansamantalang kupkupin ang mga Afghan refugee habang pinoproseso ang kanilang special immigrant visa at paglipat sa Estados Unidos. Sinabi ng senador na ang naturang hakbang ay alinsunod din sa pagpapahalaga ng bansa sa pakikiisa at kooperasyon sa ibang bansa. Una nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na lilinawin niya sa Department of Foreign Affairs ang nakapaloob sa kasunduang ito ng Pilipinas at US. Alam ko pagdating dito ay halos processing na lang ang kulang para makapasok sa Amerika. Tandaan nyo, ang nangako sa kanila ay Amerikano, ang pangako ay dadalhin sa Amerika, hindi sa Pilipinas, hindi sa anumang bansa. Nagsasagawa na ngayon ang full-blown siphoning sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay Bataan, target na matapos ang paghihigop sa lahat ng kargan langis ng motor tanker sa loob ng 2 linggo. Pero posibleng makaranas pa rin ng minimal oil leak habang isinasagawa ng proseso ng siphoning. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nagsimula kahapon ang full-blown siphoning sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay Bataan. Sa pagtaya ng Salvor Company, 200,000 litro ng langis umano ang kayang isiphon kada araw gamit ang 2 booster pump. Still, minomonitor din po natin yung kanyang rate of oil. May mga divers po tayo underwater during the conduct of such. So we are expecting po na yung target na 200,000 liters per day ay ma-reach po natin. Yes, definitely, this will be the full blast siphoning na po natin. Ayon sa Philippine Coast Guard, target ng Salvor Company na matapos ang pagtatanggal sa lamang langis ng motor tanker sa loob ng 2 linggo. Well, accordingly, yung pong 200,000 liters per day na na-mention po nila sa atin, will be finished in 2 weeks' time. So that is the initial timeline po natin. So considering the weather condition, maganda pong panahon. Noong nakaraang Sabado, dumating sa bansa ang 2 booster pump na binili pa mula sa Japan para mapabilis ang pagtatanggal ng langis. Daragdagan pa ito ng 2 sa mga susunod na araw. Nasa 1.4 milyong litro ng langis ang laman ng 8 tangke, pero posibleng mas higit dito ang makuha nila dahil humalo na ang tubig. Bagamat walang nakikitang leak sa mga bulb ng barko, may posibilidad pa rin na magkaroon ng oil sheen habang isinasagawa ang operasyon. Pero pagtitiyak ng PCG, nakaalalay sila sa Salvor Company upang agad ma-contain ang tagas.
Yes, we do not discount such possibilities. The mere fact that the said vessel is submerged 34 meters underwater. May pressure po 'yan, may mga junctions na doon po lumalabas yung paunti-unting oil leaks na sinasabi natin na nagdudulot ng oil sheen. Well, this leaks is not according to our experts not very harmful man po sa ating environment. Sa ulat ng PCG, umabot na sa 46,000 litro ng langis ang nahigop sa barko. Nasa 10,000 litro na rin ang nakolektang water at oil mixture na tumagas simula nang lumubog ang motorized tanker. Kapag natanggal na ang lahat ng langis at tubig sa barko, planong isunod ng Salvor Company ang proseso sa pagpapalutang sa motor tanker. Sa recovery operation naman ng lumubog na MTKR Jason Bradley, sinabi ng PCG na unti-unti na itong iaangat. Pasok pa rin naman ito sa timeline ng kanilang operasyon. Ang gagawin po natin, iwa-watertight natin siya, lalagyan po natin ng mga portholes, ito po yung bintana, iwa-watertight din po yun. Saka po natin po isa-siphon yung seawater niya, yung pong pinaka-compartment, yung pong magiging buoyancy na ng Jason Bradley. So we are expecting within the week po, sana madagdagan yung paglutang nito at very soonest mahila na po natin to the near shore and then siphon naman na po natin yung 5,500 liters ng diesel nito. Ang sumadsad naman na MV Merola 1, natapalan na ang lahat ng butas at sinimulan na ring tanggalin ang tubig sa cargo hold at engine room nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na muli ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panghuhuli ng isda sa lalawigan ng Cavite. Ito ay base sa Facebook post ni Cavite Governor John Vic Remulla, kung saan kinukumpirma ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel na nasa maayos na estado at ligtas na anilang kainin ang mga nahuhuling isda sa lalawigan. Sa ngayon, tanging mga isda pa lamang ang pinapayagang hulihin dahil ang mga shellfish gaya ng tahong, halaan at iba pa ay masusi pa nilang sinusuri. Ayon sa gobernador, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang danyos ng oil spill sa Cavite kasama na ang mga araw na hindi nakakapangisda ang mga mangingisda. Bunsod nito, patuloy na nananawagan si Remulla sa may-ari ng lumubog na MTKR Terra Nova na magbayad na ng multa para siya namang itutulong sa mga apektadong mangingisda at mga vendor. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na patuloy bantayan ang mga lugar at taong madaling mahawaan ng Mpox. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinakamadaling mahawa nito ay mga immunocompromised. Sa ulat ng DOH, may 10 kaso ng Mpox na naitala sa bansa simula noong 2023 at lahat ng pasyente ay naka-recover na mula sa sakit. Binigyang diin ng Infinity Spa Clinic na malinis at ligtas ang kanilang mga klinika sa kabila ng nangyari sa branch nito sa E. Rodriguez sa Quezon City. Sa E. Rodriguez branch, nakumpirmang nagpa-service ang 33 taong gulang na Mpox-infected patient na pinakaunang kaso ngayong taon. Kasalukuyang sarado ang naturang branch ng clinic para sa pagsasagawa ng health at safety protocols alinsunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Gayunman, mananatiling bukas ang ibang branch ng klinika para iproseso ang mga concerns ng kanilang mga kliyente. Good news para sa mga nagnanais maging professional driver sa Cordillera Administrative Region dahil may iniaalok ang Land Transportation Office Cordillera ng libreng theoretical driving course. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, sino ang prioridad ng LTO cars sa kanilang alok na free theoretical driving course? At ano-ano ba ang mga requirements nito?
Yes, Ella, ang prioridad nga ng LTO car ay ang mga individual na walang kakayahang magbayad para sa theoretical driving course. Ang original birth certificate at application form ang dapat na isumite sa tanggapan ng LTO. Iniaanyaya ng Land Transportation Office Cordillera ang libreng theoretical driving course sa mga nagnanais maging professional driver. Malaking tulong ang libreng theoretical driving course o TDC na ipinagkakaloob ng Land Transportation Office kumpara sa mga pribadong driving school na naniningil ng bayad. Ang naturang driving school o driving course ay isa sa mga pangunahing kailangan para makakuha ng student driver's permit sa LTO. Pangunahing layunin ng TDC ang pagtuturo sa fundamentals ng driving at motor vehicles road safety. Original birth certificate at application form ang dapat na isumite sa tanggapan ng LTO. Pwede na ring mag-apply ang 16 years old na individual pero kailangan ang valid parent consent. Samantala, patuloy din ang apila ng LTO na tumungo sa kanilang tanggapan para kunin ang kanilang unclaimed plate. Ang mga plakang ending 7, 8, 9 at 0 ang binibigyang prioridad. Gayunman, may ilang plakang na-deliver na sa kanilang bahay. Para hindi maitambak o maipon sa opisina ng LTO at magamit ang mga pinakabagong plaka, ay agad nang kunin sa LTO car office sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Salamat, Grace Doctolero. Patay ang 28 Pakistani pilgrims matapos tumaob at sumiklab ang sinasakyang bus sa Iran. Gabi ng Martes, August 20, nang mangyari ang insidente sa probinsya ng Yazd. Batay sa ulat, bunsod ito ng pumalyang braking system ng bus. Sugatan ang iba pang pasahero at 14 ang kritikal ang kalagayan. Galing ang bus mula sa Sindh province ng Pakistan at patungo sa Karbala, Iraq para sa isang malaking event ng Shah Calendar. Isang Thailand parliamentary investigation ang hiniling laban sa veteran politician at dating army chief na si Prawit Wongsuwon. Ito ay matapos sampalin ng palang Ratcharat Party o PPRP leader ang isang Thai reporter noong nakalipas na linggo habang nagtatanong tungkol sa bagong Prime Minister. Ayon sa tagapagsalita ng partido, kilala ni Prawit ang journalist at humingi na siya ng tawad. Binibiro lang umano nito ang mamamahayag bilang taong malapit sa kanya. Nagsumite na ng liham ang Thai Broadcast Journalists Association at News Broadcasting Council of Thailand upang imbestigahan kung lumabag ba si Prawit sa ethics conduct ng MP. Nakuha ng Filipino Olympian pole vaulter na si EJ Obiena ang ikatlong pwesto sa katatapos lang na Lausanne Diamond League sa Switzerland. Kasama niya sa ikatlong pwesto sina Sondre Guttormsen ng Norway at Curtis Marshall mula sa Australia. Na-clear ni EJ ang 5.62 meter at 5.82 meter mark pero hindi nagtagumpay sa 5.92 meter matapos ang tatlong attempt. Nagawa naman ito ni Olympics silver medalist Sam Kendricks ng USA na itinanghal na second place ng kompetisyon. Nakuha ni Olympic gold medalist at world number 1 Armand Duplantis ng Sweden ang unang pwesto at makapagtala pa ng bagong records sa 6.15 meters. Ito ang unang kompetisyon na sinalihan ni EJ matapos ang 2024 Paris Olympics kung saan niya nakuha ang ika-4 na pwesto. Inaasahan na muli itong lalahok sa Celestial Leg sa August 25.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 5 na nagsasabi, ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit buwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.